just to be aware na rin ano yung nangyayari sa surround. May ni-instruct siya, nag-uusap sila eh. May tinuturo siya sa bahay. Walang alam sa harapan na kasi yung likod niya ay wala namang sunog. Wala na silang bubong. Cause ng sunog. So, ang alam ko lang talaga napakabilis kasi barefoot nga lang daw sila na lumabas. Hindi ko lang alam kung nasunog ba yung nasa harapan niya. Yung harapan ng sasakyan. Parang ano lang. Gas na yan kasi may naglalaro lang talaga. Tara. Member siguro yun naman. Parang ang lapit lang. Lapit lang. Ano? Canada yung isa. Saan yun? Nung lumabas yung aking daughter sa bahay, ayun, nakita na niya kaagad yung remarkable na mga white na usok. And ayun, nakakarinig na kami ng mga sirena and talagang kind of red alert, emergency na situation ito. And ayun nga, malapit lang din sa amin, sa aming bahay. Nangyari ito Sunday. So, Sunday ng mga morning 10:30 to 11, mga ganon. And nung dumating kami dito, ayun nga, ang dami ng tao. They say talagang masyadong sudden yung sunog na tipong barefoot na lumabas ng bahay yung buong pamilya. And thankfully, wala naman nasaktan. Meron silang 4 na anak. And wala na rin talagang naisalba na gamit.
In person, nakakabigla talaga siya. And ako, first time ko actually na makapanood ng nasusunog na bahay. And grabe, hindi rin pala talaga basta-basta yung pagpatay sa apoy. Kasi ayan, ang dami ng tubig talaga. Kasi siguro meron na kaming 30 minutes pero ayan, may apoy na naman. Kasi nga, for sure, may nasusunog pa sa loob niyan. And hindi rin agad-agad na may pumapasok or papasok ng mga firefighters. Lahat sila actually nasa labas lang. And tuloy-tuloy lang yung pagbuhos ng tubig. So, ayun, talagang terrible din ang masunugan talaga ng bahay. And siguro ang ano na lang yung walang nasaktan sa pamilya, walang napahamak sa kanila. So, matagal din nila to na pinupuksa yung apoy. Kasi ayan no, maya-maya may lalabas na naman na apoy, na alam mo may nasusunog pa sa loob ng bahay. And mamaya makikita ninyo ano na lang yung matitira sa bahay after talaga na mapuksa yung apoy. And wala ring pagkakaiba ng katulad sa Pinas na kapag ayun mayroong ganap ay may nag-uusyoso. So ayun, ang daming nakatambay dito sa tapat ng bahay. And kami rin, akisyoso na rin kami. Kasi siguro just to be aware na rin ano yung nangyayari sa surroundings. Kala ko duplex, buti isang bahay lang. So ayun, nabanggit ko nga na akala ko duplex nung kanina, nung una na hindi ko pa nakikita yung buong bahay kasi dalawa yung shutter. So though meron naman talaga na bahay na front drive na dalawa yung kanyang shutter door. Buti yung mga ano natin, durong-tuloy lang buti yung mga hydra. Sa US daw walang maalam. Ay, God. Meron pa sa loob. Might explode. Baka yung bulwak ng ng fire. Parang Pinoy ang may-ari. Oo. Kasi may lumakad na lalaki, tapos pinakausap niya yung police. Tapos may ini-instruct siya dyan sa bahay, may tinuturo. Naka-navy Baka blue. yung dalawa kayo Naka-navy blue. Oo. Sila yun? Baka sila nangyari? Hindi. Tingin ko. Kasi lumapit siya sa dalawang pulis na yan. Tapos, Ang sabi? syempre, malikot. May Oh. ni-instruct siya. Nag-uusap sila eh. May tinuturo siya sa bahay. Naalala ko nga nung mga time na nag-house hunting kami at bumibisita sa mga show homes, na-mention nga ng isang staff or sales agent doon sa show homes na pagka
wala ka sa within the kilometer ng fire station, merong requirement yung government na dapat yung materials ng bahay ay specific eh. Hindi ko lang alam. But basically, parang dapat hindi siya yung nasusunog agad. Nasusunog siya pero matagal. Just to take time na makarating yung mga firefighters. At ayun nga, may mga lumalabas-labas pa rin ng mga apoy. Ayan o, yung nasa bintana sa taas. Kaya siguro hindi rin talaga basta-basta makapasok sa loob yung mga firefighters. And ayan, yan yung ginawa nila sa shutter. And alam nyo guys, merong sasakyan sa loob niyan. Parang mid SUV. Hindi ko sure kung Rogue. So, pero sa likod naman niya, nung dinaanan namin, nung kinabukasan nun, parang hindi naman siya nasunog. Di ko lang alam sa harapan na kasi yung likod niya ay wala namang sunog. Wala na silang bubong. Galing window, palabas na kasi wala nang bubong. Wala. So, ayun, successfully nabuksan naman nila yung shutter and mukhang safe naman. Pero ayan, di pa rin sila pumapasok. Siguro mini-make sure nila na wala na talagang apoy. Kasi yung mga kisame, may mga lumalabas-labas din na apoy. So, ayan no. Parang binubutas nila yung mga kisame. Yan, katulad nito, may apoy pa. Kasi nga, dito sa Canada, talagang majority ng house, yung parts niya ay kahoy. So, ito naman, kinahapunan, dadaan kami dito sa bahay. Since, ayan, madadaanan din talaga namin siya. And, ayan, tingnan natin. Pinakura na siya ng mga fence. Oo. Sila na lang ang natira. Frame na lang. Hindi man lang siya na Yung ano nga eh, yung tayo niya, yung buo talaga. yung bagong, sabi ko nga sa'yo, di ba? Buo siya, in fairness, ayun, buo. Hindi man lang siya nalusa or... Dito guys, pinag-uusapan namin na yung mga framing ng bahay, yun talaga yung natira na lang. So, ibang klase din talaga kasi yung mga kahoy na siguro yung material na ginagamit doon. Naalala ko nga nung sa house construction namin, may specific na wood na sabi nga ng aming agent na i-order pa nila sa US. Kasi ayun, once na mag-start na yung contract, then start na rin sila na mag-order ng wood. And ayun nga, surprisingly na
yung pinaka mga pundasyon na kahoy. Yun yung natira kahit nasa gitna or nasa side, basta sila yung natira sa bahay for donations. Tsaka mga gamit. Gamit na sleepers, blanket, clothes. Bigay na ng mga sleepers. Ayan, dilim naman, no? Ayan, babagsak na ulan. Buti nga umulan. Papatay sa... Grabe, ang dilim ng langit. Wala kasi tayo. And then sa kinabukasan nito, ayun, madadaanan ulit namin yung bahay. Kaya ayan, tingnan ninyo yung naging kinalabasan niya, ano na lang yung natira sa bahay. So, ayun. Yung framing na lang, ayan, mga poste-poste. Basement ba yan? Di ko rin nalaman yung exact reason ng cause ng sunog. So, ang alam ko lang talaga, napakabilis kasi barefoot nga lang daw sila na lumabas ng bahay, yung buong pamilya. Ang haba din ng bahay, tsaka ang ganda rin ng pwesto niya. Walking path yung likuran niya. And ito, malaking green space na yung nasa kabilang side. Pero ayun, ayan na nangyari sa kanya. In fairness, yung mga halaman, maayos pa rin sila. Ito naman, hindi ko na matandaan kung nung isang araw ba to. So, ito mas maganda yung kuha namin. So, ayan na lang yung natira sa bahay. Wala na siyang bubong talaga. And ayun yung sasakyan. Ayan. Hindi ko lang alam kung nasunog ba yung nasa harapan niya. Yung harapan ng sasakyan. Pero ayan, kasama siya dyan sa naka-fence na. Kakalungkot din talaga. Pero siguro yung pasasalamat na lang na okay yung buong pamilya. Walang nasaktan, walang napahamak.